Magandang gabi sa inyo mga sir. Meron na naman tayo natapos na project. Raider 150 Fi. Fully loaded ng electrical accessories pero nagawa natin na ganito kalinis. Parang stock settings lang at wala pang ginagalaw pero marami na tayong in-install. Ito nga palang customer natin ngayon mga sir from Cabuyao, Laguna pa. Dinayo tayo dito sa Camari North, Caloocan. Ang isa sa in-install natin mga sir, Zenlo X1 GT. 70 watts mga sir. Sobrang solid ng buga ng MDL na to. Kinonvertan din natin siya ng aftermarket switch, Honeywell switch version 2 mga sir, all-in-one function. Lahat ng hahanapin nyo na function mga sir, nandito na. Siyempre meron pa rin yung stock horn, hindi natin inalis. Tapos meron yung loud horn dito sa kabila. Pag diniinan, nakarapid. Nandito naman yung ating MDL switch. Mapapansin yung ilaw mga sir, sobrang solid ng buga. Napakatingkad ng ilaw. Tsaka yung ginamit natin switch dyan mga sir, hindi yan budget meal. Original na Zenlo yan mga sir. Tapos waterproof. Meron niyang rubber dito sa likod. May rubber din dito sa harapan. So hindi siya papasukin ng tubig. Tsaka ito mga sir, ano to? Alloy. Yung mga naglalabasan kasing switch ngayon na MDL, plastic na. So hindi natin tinitipid sa materialis mga sir. Tsaka pinaglalaan na natin ng oras. Simula yan dito sa may headlight. Napakalinis mga sir. Hanggang dito sa steering. Intact lahat ng wiring. Ang ginagamit natin na wire dito mga sir, original na Japan wire. 100% copper yan. Tapos hinihinang natin lahat ng dugtungan. After hinangin, babalutin natin ng electrical tape. After balutin ng tape, susuksukan pa natin yan ng shrinkable tube. Para kahit ulanin yung kanyang wirings at mabasa, walang magiging corrosion mga sir. Pang matagalan na trabaho. Tsaka ito kahit magpapalit kayo ng ball race, walang magiging problema. Kasi meron niyang clearance. At tsaka merong wire sleeve. Para kahit hatak-hatakin yung wire mga sir, hindi mababatak tong mga connection. Tsaka ito mga sir, ang silbi din neto. Para kahit kumiskis sa bakal ng chassis, hindi magagasgas yung wirings. So yun mga sir, kung mapapansin nyo, napakalinis niyan. Tapos dito naman sa may batok, one line setup mga sir, walang kalat-kalat na wire. Lahat ng wiring na ginawa natin nasa isang line lang. Nga pala mga sir, dito sa Raider EPA, hindi natin pinapakialaman yung stock harness. Gumagawa tayo ng sariling linya. Ito naman yung kinabit natin sa kanya na PIA mga sir, original PIA to. Money back guarantee mga sir, pag peki yung kinabit natin. Siyempre naka-terminal. Para kahit kung gusto magpapalit ng bagong busina or ibang brand, plug and play mga sir. Hindi na kayo magpapawiring ulit. Siyempre naka-bridge yung kanyang connection. Para kahit saan madikit yan, walang magiging problema mga sir. At meron niyang clearance, hindi yan nakadikit sa makina. Siyempre meron plate para maganda tumunog. Pasilip ko sa inyo yung sa kabila. Ayan mga sir, sobrang quality ng pagkakagawa natin. Hindi yan minamadali. Pinaglalaanan lahat ng oras. Naka-terminal, naka-bridge. Tapos yan yung pagkapang natin. Clearance set. Hindi siya nakadikit sa makina. Kahit dito mga sir, stock settings lang yan. Wala kayong makikita ng mga salasalabat na wire dyan or mga balabalagbag na relay. So balik tayo dito sa kabila. So yan yung ginawa natin. One line setup hanggang dito sa batok. Walang makikita ng mga kalat-kalat na wire or mga relay na tumutubo kung saan-saan. Isang line lang lahat yan mga sir. Dito naman sa section na to, nandito yung ating distribution ng power. Yung ating relay mga sir. Ang trabaho ng ating relay, siya yung simula sa battery, tatakbo ng relay tapos ipapasa niya sa loads para hindi mag-agawan ng kuryente mga sir. Isa sa function ng relay yun. Kaya tayo naglalagay ng relay para hindi tayo kukuha sa susian. Yung puwersa ng ating load galing mismo dun sa battery. Tsaka yung ginagamit nating relay mga sir, hindi yan budget meal. Original na Denso mga sir, made in Japan yan. Maliit lang siya pero solid, napakatibay ng relay na to. Karaniwan nakikita to sa mga sasakyan. Pang kotse to mga sir. Kaya medyo mahal tong relay na to. Andito rin yung ating interrupter relay para sa rapid horn. Kung papansin niyo mga sir, napakaganda niyan. Napakaganda ng natin setup. Hindi siya makalatigdan, parang kasama siya sa sistema ng motor. So yan mga sir, yung wiring natin. Walang kakalat-kalat. Dito naman mga sir, Dito naman mga sir sa bandang battery, na maximize natin ang space. Simula yan dito sa negative. Kapag tayo nagwa-wiring mga sir, hindi natin yan tinitipid sa materialis. Simula dito sa negative, dalawang wire ang laman yan mga sir. At syempre naka-braid ang connection. Yung dalawang wire negative, may kanya-kanya kasing negative ang load pagka tayo ang gumagawa. May negative ang MDL, may sarili ring negative ang horn. So pagka ganun mga sir, hindi magagawa ng kuryente. So dyan, dalawang line. Sa positive mga sir, dalawang line din. Yung dalawang line ng positive, tumakbo sa fuse. Merong fuse ang MDL, may fuse ang loud horn. Tapos yung fuse na yan, tumakbo dun sa ating relays. Pagka ganyan ang setup mga sir, hindi sila magagawa ng kuryente kasi meron silang kanya-kanyang linya. At kinabitan din natin to mga sir ng two-way alarm system. Anti-nakaw, anti-agaw motor, keyless start, silent mode alarm, at meron tong park locator.
Ang kagandahan pa mga sir, pag tayo ang nag-install ng two-way alarm, ginagawa na natin yung plug and play dito sa unit na ginagawa natin. Plug and play mga sir, ibig sabihin, meron na siyang socket. Yung socket na yan mga sir, yung connection yan, hinihinang na natin directly dito sa harness. So kapag kung sakaling masira tong alarm, hindi na kayo magpapawiring ulit. Plug and play na lang sa socket. Tsaka mostly mga sir, yung mga nabibiling aftermarket na alarm, kahit iba-iba yung itsura ng alarm mga sir, iisa lang yung diagram ng socket. So kung gusto nyo magpalit ng ibang klaseng ganito, plug and play mga sir. So yun yung pagkakagawa natin. Pinag-isipan natin maigi yung mga pwesto ng bawat pyesa. So ito mga sir, testingin natin yung kinonvert natin na Honeywell switch all-in-one function. Ginawa natin yung plug and play sa motor mga sir. Hindi natin sinira yung stock socket. Yung mga magpapagawa ng ganito mga sir, makukuha nyo ng buong buo yung stock switch nyo. Kasi nagpo-provide tayo ng sariling socket pag tayo nagko-convert ng ganito or kahit anong switch, kaya natin i-convert sa Raider FI. So yan, testingin natin. Ito yung low, ito yung high. So yan mga sir, hindi natin napundi yung headlight kahit pares hindi pa natin yan, hindi yan mapupundi. Kasi tama yung proseso ng ating pag-convert. Ang kagandahan pa mga sir, nilagyan natin yan ng passing light. So pag nag-passing light tayo, dalawa yan umiilaw. Umiilaw sa headlight at sa mini driving light. Kunyari naka-low, iilaw pa rin yung high niyan mga sir. Kung sagad na, nakailaw na lahat, may passing pa rin sa LDL. Kasi ito mga sir, pailawin natin lahat. Park light, hazard, MDL. Pansinin niyo yung ilaw mga sir, walang fluctuation, walang kagawa ng kuryente. Stable at malakas, walang kakurap-kurap. Check natin yung buga. Ayan yung ilaw mga sir, hindi siya kumukurap. Etong ilaw mga sir, ayusin pa natin yung focus niya. Ito nga palang busina, kanina pa natin ito tinesting, testing natin ulit. Stock horn, loud horn, pagdininan, rapid. So yun mga sir, okay na okay. Testingin naman natin yung two-way alarm system na in-install natin. Una natin testingin yung keyless start. Kahit walang susi mga sir, may start natin yung gamit lang tong remote. Dalawang pindot lang dito sa may kidlat. Nag-start siya mga sir kahit walang susi. So yan, patayin natin dito sa gitna. Meron tong alarm mga sir. Yung alarm, ibig sabihin mag-iingay yung motor, mag-iingay yung remote, tapos hindi mapapaandar kapag ginalaw or sinusian. So testing, isang pindot lang dito, matic alarm na siya. Diba, ginalaw? Yung pangalawang galaw mga sir, mag-iingay at hindi mapapaandar. Kahit susian mga sir, kahit sirain ng susian. Pag bumalik sa first attempt, second attempt, ayan, nag-trigger. Ayan mga sir, kahit susian natin yan, hindi yan naandar. Ayan, namamatay. Ay, wala na. Kung ayaw nyo naman mga sir na ganun kabulaw o nakaka-storbo kayo ng kapitbahay, meron tong silent mode alarm. Silent mode mga sir, ibig sabihin itong remote lang ang mag-iingay. Example mga sir, yung motor nyo nasa labas ng bahay tapos nasa loob kayo, i-inform kayo ng alarm system natin na may gumagalaw na motor nyo. So ito mga sir, 5 pindot lang dito sa taas. 1, 2, 3, 4, 5. Pag nag-click ng tatlo mga sir, activated na. So halimbawa, kahit galawin lang mga sir, mag-activate yan. So ayan, pakita na natin. Kunyari sinira yung susian. Ang tumutunog lang, itong remote. Pero safe pa rin yan mga sir, hindi yan mapapaandar. So yun mga sir, pero mag-redondo lang siya. Pero hindi start yung makina. Tapos ini-inform kayo ng remote na to. Meron din pala to mga sir, anti-agaw. So halimbawa, nakuha susian nyo. Unlock muna natin. Nakuha susian nyo. Inagaw ang motor. Ayan, maandar. 200 to 250 meters ang kayang abutin ng remote na to. So ayan mga sir, pag inagaw ang motor, bigay nyo na. Isang pindot lang mga sir, mag-iingay yung motor, mamamatay at hindi na mapapaandar. Testing. Paandar natin yung headlight para makita nyo ng maandar. So ayan. Ayan, tapos hindi na andar. Hintay ko na sir, mga sir, kasi masyadong maingay. Medyo gabi na sa amin. So yun yung function niya mga sir, pag ginagawa kayo ng motor, isang pindot lang, mamamatay ang makina, mag-iingay ang motor, pati ang remote, tapos hindi mapapaandar kahit anong gawin. So yun mga sir, okay na tong Raider 150 FI na ginawa natin. Customer natin from Cabuyao, Laguna to mga sir. Sa mga gusto magpagawa mga sir, kahit anong unit, hindi lang po Raider ang ginagawa natin. Kahit anong unit, kahit anong brand, luma man o bago mga sir, pinawiringan natin. Pero by schedule lang po, hindi tayo tumatanggap ng walk-in. Para solid ang gawa natin mga sir, nakatutok tayo sa bawat unit. So yun lang mga sir, maraming salamat sa panonood. God bless and ride safe always.